according to my body cam, NBI kami, aresado ko sa sanang pagkabag staff, aresado ko para sa staff. Pagkatanggap ng go signal, agad na inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crimes Division sa isang parking space sa Pasay City ang dalawang lalaki na sangkot umano sa talon kasa modus. Ayon kay NBI spokesperson Head Agent Palmer Malyari, nagugat ang operasyon sa reklamo ng isang individual na nakabili ng sasakyan noong buwan ng Mayo. Dito natuklasan na may discrepancy sa papeles ng sasakyan. The company confirmed that the persons being depicted in the said document, sinabi nila na hindi nila kilala yung tao na minimension in any of the documents presented. Kwento ng complainant na kilalang alias Diego, gagamitin sana nila para sa kanilang pamilya ang naturang SUV. Ngunit dahil nagduda na sila, ay kaagad nila itong ipina-verify sa PNP Highway Patrol Group. And then, nung pagka-uwi na namin, mga few days, na-discover namin na yung sasakyan is kambal yung plaka, and then talon kasa. Then, dinula namin sa HPG Krama. We voluntarily surrendered. Kasi una, nagkaroon siya ng problema doon sa documentation. So, nung pinadala niya yung mga documents, napansin ko na edited. So, nagkaroon na ako ng hinala. Pinacheck ko yung mga ID na ginamit niya. Fake pala. So, yun na. Doon na ako nag-initiate na pumunta sa HPG. Nadiskubre din ng mga otoridad na gumagamit ng kambal plaka scheme ang nasa likod ng pagbebenta ng sasakyan. Worse than that, yung sasakyan na ibinenta doon sa ating complainant is in the possession of the said company. Ibig sabihin, hindi ibinebenta. Therefore, because of this, napatunayan natin na kambal plaka yung naibenta sa ating victim complainant. At habang isinasagawa ng NBI at barangay official ang inspeksyon sa laman ng sasakyan, nakakuha din ng mga ito ng pakete ng hininalang pinatuyong dahon ng marijuana at drug paraphernalia. When the said items were subjected to Forensic Chemistry Division's examination, napatunayan na yung dried leaves are indeed marijuana leaves at yung drug paraphernalia ay mayroong traces ng methamphetamine hydrochloride o kilala bilang shabu. Dahil dito, nagkaroon po ng additional na mga kaso ang ating mga subjects. Gate naman ng suspect, naging biktima lang din umano siya ng pagbebenta ng sasakyan. Binibenta ko po siya ng below market price para po mabilis na lang po mabenta. Ganun lang din po sir, sa online lang din po. Tiwala lang din po ako, then ayun, tiwala lang din po. Kasi matagal na po kami nagbabayang sell po eh. Paalala naman ng NBI sa mga nais bumili ng second-hand na sasakyan na maaari sila magtungo sa opisina ng PNP HPG upang maberipika kung lehitimo ang dokumento ng bibilhing sasakyan. Para maiwasan na mabiktima ng talon kasa o kaya yung kambal plaka na modus operandi, ang certificate of registration including the vehicle, kinakailangang dalhin for macro etching. Gumagawa po ng ganyan na normal na serbisyo ang ating PNP Highway Patrol Group. Doon pa lang malalaman mo kung yung chassis number as indicated in the documents, particularly the certificate of registration, matches the chassis number which is there in the vehicle after macro etching. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa estapa at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.